Alleluia, Alleluia. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos, upang kayo ay matubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni numan na naroon siya, subalit gayon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kaniyang harapan. Ang babaeng ito'y hintil, tubo sa Serafinica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kaniyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag po nating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang isang babaeng taga Serafinica. Ibig sabihin, isang Griego na nagsumamo kay Jesus upang pagalingin ang kaniyang anak na babae habang ito ay pinahihirapan ng isang demonyo. Ang babaeng lumapit kay Jesus ay hindi isang Hudyo. Sa makatuwid, siya ay isang hintil. At kung siya ay hintil, itinuturing siyang isang pagano. Noong kapanahunan ni Jesus, naniniwala ang mga Hudyo na sila lamang ang maliligtas dahil sila lamang ang bukod tanging pinagpala at hinirang ng Diyos. Kaya naman para sa kanila, ang mga pagano at hintil
ay walang puwang para sa kaligtasan ng Diyos. Kung mapapansin po ninyo, hindi tumugon agad si Jesus Nazareno noong siya'y lapitan ng ina at mariing ipinaliwanag pa ni Jesus. Kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa tuta. Pansinin po ninyo itong mabuti. Ang babaeng hintil ay hindi sumuko sa hindi agarang pagtanggap sa kanya ni Jesus Nazareno. Imbis na panghinaan ng loob, lumuhod siya sa harapan ng Panginoon at sinabi niya, ang mga tuta man nagsisikain ng mga mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Dahil dito, lubusang humanga si Jesus Nazareno sa laki ng kaniyang pananalig. At pagmasdan ninyo itong mabuti, noon din ay gumaling agad ang kaniyang anak. Napatunayan natin sa Ebanghelyo na lubos na kinalulugdan ni Jesus Nazareno ang mga taong sa kaniya ay nagtitiwala at naniniwala. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga, kinalulugdan ni Jesus Nazareno ang mga taong sa kaniya ay naniniwala at nagtitiwala. Sa pamamagitan ni Jesus, ang kaligtasan ay naging bukas para sa lahat. Ito ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang kaligtasan hindi lamang sa bayang Israel. Ang kaligtasan ay napasa ating lahat. Ibig sabihin, mayaman man o mahirap, Hudyo man o hintil, Kristiyano man o ibang relihiyon, lahat ay may puwang sa kaligtasang kaloob ng Diyos, sapagkat hindi nais ng Diyos na may nahuhuli. Hindi niya gusto na may naiiwan. Ang hangad ng Diyos, tayong lahat sama-samang makarating sa langit, kaya't pagkakaisa ang nais ng Diyos at hindi pagkakawatak-watak. Sa araw na ito, mga kapatid kay Kristo, ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na darating ang Panginoon kagaya ng babaeng hintil na susubukin din tayo sa ating pananampalataya. Susubukin ito hindi upang ubusin ang ating pag-asa at lakas, kung hindi upang palakasin pang lalo ang ating pagkapit sa Diyos. Wala pong pananampalatayang madali. Ang tunay na pananampalataya ay kayang pagtagumpayan ang anumang hamon at pagsubok ng panahon. Ang tunay na pananampalataya hindi basta-basta sumusuko. Ang tunay na sumasampalataya, tanging sa Diyos, naniniwala at nagtitiwala. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.